Ako si Maria at ito ang aking kwento. Namilog agad ang mga mata ni Demi. Sa sinabi ni Max, niyakap ang sarili. Sir, wala po sa usapan natin to. Sandaling nangunot ang noo ni Max bago nagbuga ng hininga. Hindi ko alam kung anong nasa isip mo ngayon, Miss Malvar. But whatever is it, scrap it. I am not spending the night with you, nor you with me. Ang sabi ko lang, dumito ka habang inaayos kong gulo mo. Ang alam ni Lola, ikaw ang asawa ko. Masyadong magiging komplikado para sa akin kung may mangyayaring masama sa'yo. At malaman ni Lola. Do you understand my intention now? Ani Max, may bahagyang pagsingkit ang mga mata. Kumurap naman si Demi. Wala sa sariling tumango. Okay po sir. Naintindihan ko na. Akala ko kasi hindi na itinuloy ng dalaga ang sasabihin. Alanganing umiti. Lihim na hiniling na sana lamunin na lang siya muna ng sahig sa sobrang kahihiyan. You sure? Loud and clear? Ani Max, diskumpiyado. Yes sir. Good. Now go make yourself comfortable in the couch. Utos ni Max sa dalaga na kaagad namang tumalima. Mabilis na nawala si Max sa paningin ni Demi. Kung saan nagpunta hindi niya alam. Ipinalibot ni Demi ang tingin sa kabahayan. Yun na yata ang pinakamalaking bahay na nakita niya sa kanyang tanang buhay. Now she wonders kung ilang tao ang nakatira doon. Maya-maya pa tumunog ang kanyang cellphone. Nang tignan niya ang Tio Rodel niya ulit ang tumatawag. Mula kagabi ay ilang beses na siya nitong tinangkang tawagan. Subalit mas pinili niyang huwag sagutin ang tawag ng tiyuhin. Alam na niya kagad ang tungkol sa amo nito ang pag-uusapan nila. Nalaman na ni Boss Carlo kung saan siya nagtatrabaho. Sigurado siya, nakausap na ni Boss Carlo ang tiyuhin tungkol sa hindi niya pagsipot sa restaurant kagabi. Hindi na rin mahirap hulaan na ang tiyuhin niya mismo ang nagsabi sa amo nito kung saan siya matatagpuan. Kaya naman hindi na nagawang pigilan ng dalaga ang pagbangon ng galit sa dibdib para sa kanyang Tio Rodel. Gayunpaman nag-aalangan man, sinagot na rin ng dalaga ang tawag. Tio, buwisit ka talaga no Demi? Ikaw na nga ang tinulungan, wala ka pang utang na loob. Talagang pinahiya mo ko kay Boss Carlo. Anong gusto mong mangyari? Mawawalan na nga ako ng bahay pati trabaho, mawawalan din ako? Tio, ayoko po kay Boss Carlo. Ani Demi, humikbi na. Muling sumusugat sa kanyang dibdib ang masasakit na salita ng tiyuhin. Tarantada ka talaga? Wala sa iyong pagpapasya. Sana hindi na lang talaga kita pinatuloy dito sa bahay namin ng tiyahin mo. Sana itinapon na lang kita sa kalsada at pinabayaan. Pag talaga sa akin gumanti si Boss Carlo sa ginawa mong pagtanggi sa kanya, iiwanan ko tong inuto na tiyahin mo at nang mawala ng pabigat sa buhay ko. Gigil na sabi ni Rodel bago mabilis na pinutol ang tawag. Napahagulhol naman si Demi. Sinubsob ng mukha sa kanyang mga palad. Walang humpay sa pag-ulit sa kanyang isip ang huling sinabi ng tiyuhin. Masama ang loob niya. Bakit pati ang tiya esang niya kailangang idamay ng tiyuhin upang gantihan siya? Hindi ba ito naaawa sa tiyahin niya? Wala na itong lakas o nikakayahang asikasuhin ang sarili. Alagain ito sa madaling sabi. Subalit ni minsan hindi sumagi sa isip niya na sana wala na lang ang tiyahin o hindi kaya hindi na lang nagtagal ang buhay nito matapos nitong magkasakit. Para sa dalaga ang kanyang tiya Esang ang isa sa mga pinaguhugutan niya ng inspirasyon sa buhay upang patuloy na lumaban. Subalit ang kanyang tiyo Rodel tila sinukuan na nito ang kanyang tiyahin at sa ikinikilos nito sa ngayon hindi malayong gawin nga nito ang pagbabanta nito. Samantala, si Max naman ay nagtuloy sa kanyang stud at tinawagan si Kent. Speak Kent, what updates do you have for me? Sabi agad ni Max na umangat ang kabilang linya. Sir, nahuli na namin lahat. Pati yung pinaalis din ng mga tauhan natin sa restaurant kagabi. Our men are holding them inside their van, with their heads covered with sacks. Ano po ang gusto niyang gawin sa kanila, sir? Ani Kent. Sasagot na sana si Max na makarinig siya ng mahinang katok sa pinto. Hold on a sec. Anang binata kay Kent bago naglakad patungo sa pinto. Pagbukas niya ng pinto naroon na si Demi. Panay ang tulo ng luha. Sir,
Nakikiusap po ako. Huwag po ninyong sasaktan sina Boss Carlo. Ako na lang pong kakausap kay Tio. Magkakaintindihan din po kami. Baka po kasi mas malaki ang maging problema ko kapag napano si Boss Carlo. Baka po. Sir, please, tama na po sa akin na iniligtas niyo ako sa balak nilang pagkuha sa akin. Ani Demi sa pagitan ng pagsigok. Nasa isip ang tiyahin na hindi niya mapupuntahan agad, subalit maaaring iwan ng kanyang tiyo Rodel. Gaya ng banta nito. Lalong dumilim ang mukha ni Max. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng babae. Have you gone mad? Is it the heat? Or did the ride home shook your brains so much that you're telling all this nonsense to me? Humikbi si Demi. Sir, please, pagbigyan po ninyo ako kahit ngayon lang. Hindi na po ako hihiling ng iba. Please, sir. Umigting ang panga ni Max. Tinatansya ang emosyon. Kung sa bagay, wala naman talaga siyang pakialam sa dalaga. Pagkatapos ng 6 na buwan, aalis ito sa buhay niya at ganun din siya. So will her decision now affect his future? Hell no. Max took in a sharp breath. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa, Miss Malvar. Subalit binabalaan kita, should this Carlo Chua be of any threat to our contract? Parurusahan ko siya sa parang gusto ko isama kita. Naintindihan mo ba? Kumislap ang takot sa mata ng dalaga, subalit napilitan ding tumango. Bukas na bukas din, uuwi siya sa kanila upang harapin mismong tiyuhin. Sasabihin niya ritong kasal na siya at hindi na maaring ikasal sa iba pa dahil labag yun sa batas. Gagawan din niya ng paraan ng utang ng tiyuhin kay Boss Carlo. May kaunting ipon siya sa bangko. Kung sapat ngayon, handa niyang isuko. Maayos lang ang kanyang problema sa amo ng tiyuhin. Third room on the left upstairs. That would be your room. Clean up and wash your face. Inabala mo lang ako sa wala. Ani Max bago muli sinarang pinto ng study. Binalikan ni Max ang cellphone. Kent, sir, napagdesisyon niya na po bang gagawin sa mga bihag? Marahang nagbuga ng hininga si Max bago. Set them free. Kanina pa pabiling-biling sa kanyang higaan si Demi. Malalim ng gabi, subalit tila ayaw siyang dalawin ng antok dahil namamahay siya. Sino ba namang hindi? Napakalaki ng silid na ibinigay sa kanya ni Max. Pakiramdam ng dalaga yung buong silid lang na yon ang kasing laki ng bungalow ng kanyang kinalakayan. Kahit na mag-shower siya kanina ay wala ring papantay sa gara ng banyo. Everywhere she looks inside that house scream elegance. Bagay na wala siya habang lumalaki. Kaya naman talagang naninibago si Demi. Idagdag pa na marami rin siyang iniisip. Isa na rin dyan ang balak niyang pag-uwi sa kanila. Kinabukasan upang muling kausapin ang kanyang tiyo Rodel. Napatihaya siya sa malawak na higaan, ang dalaga. Nagahalo ang kaba at galit sa kanyang dibdib. Alam niya, mahirapan siyang kumbinsihin ng kanyang tiyuhin na pabayaan na lang siya sa kanyang gusto. But she needs to try. Kahit umiyak siya ng dugo, gagawin niya. Magkaintindihan lamang sila ng tiyuhin. Lumaban ka rin kasi. Yan ang madalas sabihin ni Erica kay Demi tuwing nagkakaroon ng huli ng problema sa tiyuhin nito. Napakadaling sabihin ng mga salita, subalit sadyang napakahirap gawin. Lalo pat ang taong tinutukoy ng kaibigan ay ang asawa ng kanyang tiya Esang. Paano niya magagawang labanan ng taong katuwang ng tiyahin sa pagpapalaki sa kanya? Napapikit ng dalaga na mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Kailan siya kaya mabubuhay na wala sa kontrol ng kanyang tiyo Rodel? Bumuntong hininga si Demi, muling nagmulat at bumangon sa kama. Siguro kailangan niyang uminom ng tubig upang kumalma siya. Hindi siya naghahanap ng hapunan. Sa mga nangyari kanina ay tila nawalan na siya ng gana sa pagkain. But she needs a drink. Kaya naman mula sa silid na tinutuluyan ay marahang lumabas si Demi. Tinalunton ang daan patungo sa hagdan. Madilim ng buong kabahayan. Subalit malakas ang buhos ng liwanag mula sa post light, mula sa labas at lumalagos yon sa malalaking bintana ng bahay. Tinatanglawan ang kanyang daan patungo sa kusina. Alam na ni Demi ang daan patungo sa kusina dahil yun ang una niyang napuntahan nang hinanap niya si Max kanina upang makiusap. Kaya naman nagdare-diretsong dalaga patungo doon ang makababa ng hagdan. Nang marating ang kusina ay nakialam ng dalaga sa laman ng ref. Kumuha siya doon ng bottled water at mabilis na uminom. Bahagyang naging hawaan ng dalaga sa pag-inom niya ng tubig. Sandali rin niyang nalimutan ang kanyang mga agam-agam.
Kaya naman na magpangalahati niya ang bottled water, pinasya niya doon na lamang sa kanyang silid uubusin yon. Bakit na sana siyang muli sa hagdan si Demi nang mapansin niyang bukas at may ilaw pa ang silid kung saan niya nakita si Max kanina. Hindi malimutan ng dalaga ang galit sa mukha nito kanina. Inabala mo lang ako sa wala. Yun ang sabi nito. Biglang nakonsensya si Demi. Totoo naman, inabala lang niya si Max. Nagpatulong-tulong siya rito tapos babawiin din niya. Anong klase siya? Nagbuga ng marahang hininga ang dalaga at imbis na tumuloy sa pag-akyat sa silid, ang silid na may ilaw ang kanyang tinungo. Marahil gising pa si Max, anang dalaga sa isip. Balak niyang humingi ng paumanhin sa pang-aabalan niya dito. Sumilip si Demi sa bahagyang nakaawang na pinto. Marahang kumatok subalit walang sumagot. Sinubukang itulak ng dalaga ang pinto, subalit wala siyang nakitang tao sa loob. Nagtataka siyang humakbang papasok. Puro istante na puno ng libro ang naroon. Sa isang banda, naroon ang isang oak wood, office table at ilang folders na may tatak na GDC. Sa kabilang bahagi naman ay bay window na nakatapat sa may garden at pool. Sa bureau naman ay naroon ang mga parangal na natanggap ng LCD throughout the years. It's easy to guess. Home office yun ni Max. Subalit ang pinagtataka niya ay sinong dalawang batang nasa malaking letrato sa dingding. Nakaupo sa tapat ng piano ang dalawa, tila masayang tumiti pa sa bawat iklado. Ikiniling ng dalagang ulo pa kanan, nag-isip, kung si Max ang batang lalaki sa litrato, sino naman ang batang babae? Nag-iisang anak lang si Max, sigurado siya, nagkusa na siyang sauluhin. Ang lahat ng trivia tungkol sa boss simula kagabi nang maikasal sila. Hindi dahil sa interesado siya dito, subalit alam niyang makakatulong ang mga yon sa kanya sakaling malagay na naman siya sa alanganin sa harap ni Doña Criselda. Wala ring pinsan si Max na babae. Lahat ng anak ni Sir Thomas na isa sa mga VP ng GDC ay pawang mga lalaki. So sino ang batang sa litrato? Hindi pa man nasasagot ang tanong ng dalaga ay biglang bumukas ang pinto ng silid. Nang pumihit ang dalaga ay agad na kumabog ang kanyang dibdib nang makita doon si Max. Walang pang-itaas at tanging lounge pants lang ang suot. Basa ang buhok nito, tila kaliligo lang. What the heck are you doing in my private office, Miss Malvar? Anang binata. Nagmamadaling tinawid ang kanilang pagitan at hiniklat ang kanyang braso. Are you spying on me? Pakawala ka ba ni Uncle Thomas? Magsabi ka ng totoo, Miss Malvar. I am so close to breaking your neck right now. I won't tolerate lies. Nanginginig si Demi sa galit na nakikita niya sa mga mata ni Max. Alam niyang hindi ito nagbibiro sa banta nito. Sir, hindi po. Know-how po ako at kumuha ng tubig sa ref. Napadaan lang po ako nang makita kong bukas ang ilaw. Kasi gusto kong mag-sorry. Alam kong naabala ko kayo at umiling ang dalaga. Pilit na hinabig ang sarili sa kabila ng nerbiyos. Sorry po, hindi ko po sinasadyang pumasok. Akala ko po nandito kayo at maniwala kayo sir. Hindi po ako magmamanman o anuman. Lalo nagtagis ang bagang ni Max, humigpit ang hawak sa braso ni Demi. You better be telling the truth or else I will chase you to hell, Miss Malvar. At hindi ako nagbibiro. Naintindihan mo ba? Anang binata bago marahas na binitawan ang braso ni Demi. Napatras agad si Demi. Hinawakan ang nasaktang braso. Yes sir, anang dalaga. Alanganin. Get out. Fast. Hindi na sumagot pa si Demi. Nagmamadali siyang lumabas ng silid at nagdire-diretso sa silid ng kanyang tinutuluyan. Pagkasara ng pinto, doon pa lamang pinakawalan ni Demi ang hininga na kanina pa niya pinipigilan. Nasaksihan niya ang galit ni Max ng 2 ulit sa araw na yon. And on both times, isa lang ang naisip ni Demi. Hindi dapat ginagalit ni Numan ng isang Max Guerrero. Napangiwi ang dalaga nang muling hawakan ng kanyang braso. Halos ramdam pa niya ang mahigpit na hawak ni Max doon. Nakaka-strike 2 na siya. Hindi na niya yon papaabuti ng strike 3. Baka tuluyan na siya ni Max. Nagmamadaling ininom ni Demi ang natitirang laman ng bottled water at agad na nahiga sa kama. Plano niya umalis doon ng maaga. Dahil hanggang hindi sila muling nagkakaharap ni Max, alam niyang ligtas siya. Girl, may problema ka na naman ba? Ang laki ng eye bags mo ha? Puna ni Erica kay Demi kinabukasan. Nagkasabay ang magkaibigan sa lift. Nag-OT ako kagabi. Tipid na sagot ni Demi. Humikab. Inaantok siyang talaga.
Paano late siyang natulog subalit ni hindi pa sumisikat ang araw kanina'y gising na ulit siya. Tinutuon ni Demi ang pag-alis ng maaga sa bahay ni Max. Hindi pa rin kasi alam ng dalaga kung paano pakikibagayan ang galit ni Max sa kanya. Galit na wala namang dahilan dahil wala siyang ginawa na dapat ikagalit nito. Isa pa, bakit naman siyang magmamanman para kay Sir Thomas? Hindi niya ito kilala dahil madalas itong nasa labas ng bansa at umuwi lamang kung may board meeting at events ang GDC. At sa 2 taon niya sa kumpanya, halos 3 beses pa lang nakita ni Demi ang tiyuhin ng boss kaya wala talaga sa hulog ang paratang ni Max. Nitong huli madalas niyang naririnig sa kantin ang madalas na pag-iringan ni Max at ng tiyuhin nito at base sa paratang sa kanya ni Max kagabi, mukhang hindi talaga pinagkakatiwalaan ni Max si Sir Thomas. Napabuga si Demi ng malalim na hininga. Ang lalim nun hindi ko maarok, humahagikik na sabi ni Erica. Kasi uuwi ulit ako mamaya. Bala kong kausapin si Tio Rodel, ani Demi. Tinangala ang floor counter. Buo ng loob niyang umuwi. Isinantabi na rin niya ang takot. Alam niyang kailangan niyang pakiusapan ang kanyang tiyuhin sa lalong madaling panahon para matapos ng kanyang problema. Hay nako, bakit ka naman uuwi? Pipilitin ka ulit nun na magpakasal. Siya nga pala, ano palang nangyari dun sa date mo sa future fiancé mo? Yung nirereto sa'yo ng tito mo? Nakakunot na tanong ni Erica. Hindi mo pa pala sa akin nakakwento. Lumunok si Demi, hinamig ang sarili. Hindi siya sanay magsinungaling sa kaibigan subalit kailangan niya subukan. Isang strike na lang ng pagkakamali sigurado siya, tutuluyan na siya ni Max. Kaya naman kahit mahirap, kailangan na niyang masanay na pagsisinungaling mula ngayon. Umalis ako sa resto. Namilog agad ang mga mata ni Erica. Hindi makapaniwala sa sinabi ng kaibigan. Talaga? Aba, pumipitik ka na rin ngayon ha? Palaban ka na rin. Alanganing ngumiti si Demi. Parang gano'n na nga. Lumawak ang ngiti ni Erica. I'm so happy that you're finally fighting for yourself. I'm proud of you, Demi. Anang kaibigan, magaan pang tinapik sa balikat si Demi. Salamat, ani Demi, umiwas ang tingin. Nakokonsensya siya na nagsisinungaling siya kay Erica. Ilang sandali pa muling bumukas ang lift at sumakay ang 2 pang empleyado. Alam mo ba, may ganap raw sa lobby kagabi? Anang isa na kagad nagpatuwid ng likod ni Demi. Ay, oo, nabalitaan ko. Parang lover's quarrel daw, sagot naman ng isa pa. Kaya nga, hindi na nahiya. Dito pa sa opisina naghabulan. Talaga? Naghabulan? Oo raw eh. Sino yung babae? Taga saang department? Ewan ko hindi ako sure. Nabalitaan ko, nag-iimbestiga na raw ang HR Tsak na may sanction yung girl. Nasa kontrata natin that we should not make any actions or decisions na maaaring maglagay sa GDC sa alanganin. Hindi ba? Napalunok si Demi, lalong na tensyon. Totoo ba? Nag-iimbestiga ng HR tungkol sa nangyari kagabi? Paano kung malaman ng buong GDC na hindi lang siya pinagtangkaang dukutin ni Boss Carlo? Si Max pang tumulong sa kanya. Don't tell anyone about this. You must keep this as a secret. Biglang umeko sa isip niya ang isa sa mahigpit na bilin sa kanya ni Max. Pero dahil sa nangyari kagabi, parang malalantad ang naging kasunduan nila ng boss anumang oras. Strike 3 na ba kagad siya? Marina pa kagad sa kanyang pangibabang labi si Demi. Naguguluhang humakbang palabas ng lift nang muli yung bumukas. Panay ang salita ni Erica sa tabi ni Demi, subalit wala siyang maintindihan sa mga sinasabi nito. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya kay Max ang nalaman niya o hahayaan na lang. Sinigawan siya nito kagabi, pinaratangan pa ng kung ano-ano. Hindi talaga siya dapat muna nagpakita dito. Marahang nagbuga ng hininga si Demi, hinamig ang sarili. Mamaya na siya mag-iisip ng kung ano-ano. May mga kailangan siyang tapusin na trabaho. Pagdating sa kanyang table, agad na hinarap ng dalaga ang marketing plan na pinapagawa sa kanya ni Esmeralda. Kagabi ay natapos na niya yon, subalit kailangan pa ng finishing touches ngayon. Abala sa pagtatrabaho ang dalaga nang biglang bumukas ang pinto ng kanilang opisina at niluwa ang bulto ng taong kanyang pinakaiiwasan, si Max. Kasunod nito si Ella, ang isang girl Friday na mula sa executive floor. Napasinghap ang dalaga. Mabilis na tumayo gaya ng kanyang mga kasamahan. Panay ang kabog ng dibdib ng dalaga habang sinusundan ng tingin si Max. May nagawa ba silang mali sa kanilang department? O siya lang talagang punterya ni Max? Muli, tensyonadong kinagat ni Demi ang kanyang pang-ibabang labi. Hinintay na bumaling sa kanyang direksyon si Max, subalit hindi nangyari. Bagkus,
ay nagdare-diretso ito sa opisina ni Esmeralda na noon ay nag-aabang na sa may pinto. Sa tingin mo, bakit nanditong big boss? Baka may kabulustugan si Esmeralda tapos matatanggal na siya sa trabaho, no? Bulong ni Erica, nilapitan pang kaibigan. Ang mga mata nakatutok sa opisina ni Esmeralda, gaya rin ng kanila ng iba pang kasamahan. Hindi nakasagot si Demi, wala sa tanong ng kaibigan o sa kung ano pa mang bagay ang atensyon ng dalaga, kundi sa katotohanang naroon mismo si Max sa kanilang department. Gusto mang pakalmahin ni Demi ang sarili, hindi niya magawa. Sariwa pa sa isip niya ang pagsinghal sa kanya ni Max at ang mahigpit na paghawak nito sa kanyang braso kagabi. Napansin niyang nagpasana yon kanina nang maligo siya. A clear reminder that Max is not someone she must mess with. Tapos ngayon, Miss Malvar, dalhin mo dito sa loob yung ginawa ko ng marketing plan. Ani Esmeralda nang bahagyatong sumungaw sa pinto ng opisina nito. Hala, naangkin na naman ang dragon, bulong ni Erica. Sandali namang natulala si Demi, lalong kinabahan. Uy girl, tawag ka, bulong ni Erica sa kaibigan. Magaan pa itong si Nico. Noon pa lamang natauhan si Demi. Nagmamadaling kinuha sa drawer ni Demi ang tinapos niyang trabaho kagabi at lakas loob na naglakad papunta sa opisina ni Esmeralda. Pagdating doon, agad na nagtama ang mata nila ni Max na noon ay nakaupo sa mismong survivor chair ni Esmeralda. Good morning po, Sir Max. Alanganing bati ni Demi. Subalit hindi ito sumagot. Walang imik nitong inilahad ang kamay nito para sa folder na hawak niya na kagad naman niyang ginawa. Abot langit ang kaba ng dalaga habang binabasa ni Max ang ginawa niya. Maya-maya pa binitawan ni Max ang folder. This job is sloppy. Do it again. Ani Max, tumayo na. Para ano pa na sinasweldohan kita ng malaki, Miss Gutierrez? Kung ilan palang kaya mo? Malamig na dugtong ni Max. Makahulugang sumulyap kay Demi bago tuluyang umalis. Pinulot ni Esmeralda ang folder na sila na lang ang naiwan sa opisina nito at hinagis sa mukha ni Demi. Pahama ka talaga? Give me the revised version now!